Maray na aga, mga manoy, mga manay. This is Joanne, isang OFW dati sa Hong Kong at Saudi. Ngayon ay didiskarte naman sa Pilipinas. Aga ngang nagising itong batang ito, nakisabay sa atin. Ako po, ayan na nga. Alam nyo na kung anong ginagawa. Before 6 o'clock nga tayo nagising. Si Papa Alden naman ay kanina pang alas 4 kasi bumibili pa siya ng karne doon sa kabilang barangay na nagkakatay. Sino yung mga katulad ko dyan na every morning nasanay na umiinom nitong barley? Napakaganda nga ng benefits to nito sa ating immune system, sa ating katawan. Hindi pa ako kumakain yan. Yan muna yung ipapasok ko sa katawan ko. And then prepare na tayo ng breakfast natin. Tapos na sila magluto. Kaya yung pagkain naman natin nagsasagad nga si Papa Alden. Tapos kung ano na lang yung maluto natin na breakfast. At syempre as usual, minsan kumakain tayo may darating na customer. Kaya tigil muna, mag-serve muna tayo sa ating customer. Hindi naman dagsa dito guys, pa isa-isa na lang. Hindi katulad dati na sobrang dami talagang customer. Kaya caring naman, kahit mag-isa ka lang. Maya-maya nga dumating na si Papa. Nagpagiling nga siya nitong kakao. Tapos inihulma niya dyan sa stainless na nilagay sa rep. Tapos ngayon ay hihiwain naman na parang chocolate na talaga na totoo. Alam niyo kung saan ito masarap? Sa champurado. Sino yung mahilig sa ganito guys? Ito yung mga sinipsip namin dati na mga buto-buto. Tapos sinangag nila Papa, tinanggal yung buto at tinanggal yung balat. And then, pinagilig niya, nilagyan lang ng 1 kilong asukal. Tapos, tiyadan! Meron na tayong instant chocolate. Naku po si Ella po. Favorite na naman to. Masarap ba yung chocolate? Marami-rami nga yung kanyang nahiwa. Kaya naku, marami tayong gagawin. Sa susunod na araw, kapag medyo maulan, magchachampurado tayo pang merienda. Pero masarap din itong papakin or pang dessert natin after ng ating lunch or dinner. So, habang walang nakain, iligpit-ligpit muna tayo ng ating mga hugasin. Tuloy-tuloy lang tayo. Kapag sumuko ka, di talo ka. May araw talaga na mahina at may araw din na malakas. Hindi naman palaging Pasko araw-araw. Ganyan talaga sa negosyo. Kaya pag pinasok natin ang negosyo, kailangan matatag at matibay yung ating puso at ating isip. Ihanda ang mga ganitong senaryo dahil hindi talaga natin inaasahan yung mga bawat araw kung may papasok ba dyan, may titigil ba dyan ng sasakyan at kakain sa'yo. O kaya naman ay bibili sa'yo kung nagtitinda ka. Ito nga pala ay ipiprepare natin yung malunggay dahil nilalagay yan sa kinunot. Alam niyo ba yung kinunot guys? Favorite ko yan dati. Yung pagi o kaya yung pating, kinukunot po yun. Nilalagyan ng malunggay, gagataan. Sobrang sarap. Parang naaaliw na ako sa Pilipinas guys. Parang hindi na talaga ako babalik ng abroad. Ay! Sarap naman. Kahit pa piso-piso araw-araw, okay lang. Basta makalibre kami ng pagkain, nakakatulong pa kami sa mga pamilya namin. O diba? Kahit wala masyadong pera, hindi tayo yayaman. Pero at least araw-araw nakaka-survive tayo. Ito nga pala yung itsura dati ng bahay namin. And ngayon, ito na yung bahay ni Papa. Dating bahay din ito ng kapatid ko. Ganito yung bahay namin dati guys. Gawa lang talaga sa kahoy. Ipaparenovate natin yan. At ito naman na yung bahay natin ngayon. In-upload ko kasi ito sa Facebook guys. Ang ginawa ko, yung bahay nila Papa, yun yung before. Kasi parang ganun din naman talaga gawa sa kahoy. Meron talaga kasi nagsabi sa akin noon guys. Hindi ko talaga makakalimutan na ang pangit daw ng bahay namin dahil gawa lang sa kahoy. Ganun lang daw yung itsura. Kaya parang alam mo yun na ngayon nakapagawa kami ng bahay. Ito na siya. And syempre sa tulong nyo din na panapanood nyo sa akin sa YouTube, sa Facebook. Laking tulong din nun guys. Kaya guys, kung nag-a-apply kayo pupuntang Hong Kong, expect nyo na po na araw-araw kayong babiyahe. May nag-PM kasi sa akin na may hiluhin daw siya, baka maapektuhan yung trabaho niya dahil halos 30 minutes daw yung biyahe pupunta sa school ng bata. Hatid sundo niya, uwi pa siya ng bahay, magluluto ng lunch. Yan po yung gawain ko araw-araw. Susunduin ko, ihahatid ko yung bata, magmamarket pa ako, babiyahe kami kung saan-saan na activity. Halos araw-araw po talaga babiyahe kapag mag-Hong Kong DH ka. Kasi lahat ng mga amo halos, hindi naman lahat is nagtatrabaho. Kaya ikaw talaga lahat. Yung paghahatid, yung pagluluto, yung paglilinis, pagmamarket. Nag-uuwi na daw yung mga vlogger sa Hong Kong. Nag-for good na. Ito ba ay dahil kay Meta? Iba-iba po tayo ng rason kaya tayo umuwi. Hindi po dahil kumikita na kay Meta. Pero isa yun sa mga dahilan. Kaya ano pang ginagawa nyo? Sipagan nyo na sa dalawa. Pala sa mga upload ko na may mga ganong nakasingit. Kasi yun yung mga ina-upload ko guys sa Facebook na natutuwa ako, nakakatawa. Tapos ina-upload ko rin sa inyo na parang halo-halo na yung vlog ko. Wala nang katutuwa. Sabi nga nung isang nag-comment, parang wala na daw kwenta yung mga vlog ko. So, ito naman guys, ito yung behind the scene nung ginawa ko na clip, papakita ko sa inyo after. So, parang pinapakita dito na pag sinusuyo mo yung isang lalaki, ang bilis lang nilang bumigay, kumbaga bati na agad kayo. Pero pag yung asawa mo namang babae, ang galit, tapos susuyuin naman ng kanyang mister, sobrang tagal. As in, galit na galit pa siya kahit anong gawin ng mga lalaki. Nakaka-relate ba kayo sa ganito guys? So, ito yung behind the scene niya guys na ginagawa namin. And na-upload ko siya sa Facebook, mga 10 seconds lang or hanggang 15 seconds. Tapos, maraming natutuwa, maraming nanonood, maraming nag-share. So, mas malaki yung kita niya kahit maiksi lang yung videos, basta maraming share and maraming napanood na mga tao. So, ito yun guys, yung behind the scene. O, diba? Mamaya makikita nyo yung ginawa ko na totoong in-upload ko na sa Facebook.
Buti nga nakikisama talaga tong isang to. So, ito na yung video. Roses and all of them let it die. Wishing, wishing you, wishing in it, what you do, wishing me, wishing my, wishing my. So, ayun, nakita nyo kung paano ako mag-edit yung behind the scene and yung pinaka-video ko na ina-upload ko sa Facebook. So, dito naman guys, yung ating breakfast, ayan, galing yan doon sa Siroma. Dito rin sa Camarines kasi yung hipag ko, mayroon siyang kapatid na umuwi doon and pumunta dito sa amin. So, nagdala nito. And ito naman yung mga luto natin today guys. And meron din tayong tinitinda dito na pili. Gawa din yan nung aming pinsan. So, tinitinda namin dito sa kainan. May mga gusto rin na bumibili ng mga yan dito. So, ayan yung mga ulam natin for today. May laing, bicol, igado, and many more choices para sa ating mga customer. Meron din palang sisig, tsaka yung gulay natin munggo. And marami nga palang nakuha na Easter apple yung dito sa amin. So, pinaakyat namin yan kanina and tinitinda rin natin. May 2 kilo na yatang nabili dito guys. 80 lang yung kilo na binibigay namin dahil nga yun yung price daw sa market, binawasan lang namin 100 talaga, binawasan lang namin ng 20 kasi sariling puno naman natin, kumbaga yung nag-akyat lang yan babayaran natin. Tapos nung tanghali nga guys ay pinapatulog ko tong isang bata. Naku po, sobrang hirap na hirap ako kasi ramdam na ramdam niya pare, taga-alis ako. Hindi nga tayo makaalis-alis, ang dami ko pa nga gagawin after nito. Naku po, itong batang to lagi na talaga nakadikit sa akin. Kanina ko pa nga yan karga, so himbing na talaga siya, as in yung kamay niya nalalaglag na dun sa aking shoulder. Pero nung hiniga ko na siya, ewan ko ba, kapit na kapit pa rin sa akin, ang hirap-hirap ng tanggalin. Ito lang talaga yung time ko kapag natutulog siya na makakagawa ako ng halos mga bagay-bagay dito sa loob ng bahay natin. Yung pagliligpit, paglalaba, yung paglilinis, halos lahat ng yan nagagawa ko lang kapag ito ay tulog. Dahil pagising, pakarga siya ng pakarga, grabe. At sa wakas, after 1 hour na ihiga rin natin, ganyan po talaga siya matulog guys, nakadapa kahit sa gabi. Ewan ko ba nasanay na siya. At magsisimula na nga tayo, magsisimula na yung araw ko guys, kahit hapon na, start na tayo maglaba. Sobrang tambak na nga ng labahin natin, kaya ayan na nga, simulan na. Alam nyo ba, nahihirapan ako ng ganito. Dapat pala hindi to yung binili ko na washing. Parang gusto ko nga siyang palitan guys, dahil nga pag ganitong may business ka dun sa taas, tapos pag may kakain, tatakbo ka, tapos bababa ka na naman dito, tapos ang hirap pa magbanlaw. As in, mano-mano talaga yung pagsasabon lang ang sa loob. Tapos magbabanlaw ka, alisin mo, pipigain mo. Tapos feeling ko, nasanay na talaga ako sa Hong Kong guys na naka-automatic. So baka yun na yung bilhin natin. Yung paglabas ay isasampay na lang. Ganito kasi busy kami guys sa taas lagi. Wala talaga kaming oras sa paglalaba. Alam mo yun. So, yung dalawa nga naglalaba na sila ng mga sarili nilang mga damit. Malalaki na rin naman sila. Hindi ko na talaga inaabot guys. So baka katapusan ay hindi ko pa alam. Makausapin ko pa si Papa Alden. Sinabi ko na nga yun sa kanya kasi talagang ang hirap as in. Kasi nga as in, ang tagal kong maglaba. Lalo na kapag tatawagin niya ako pag may kakain na akit na naman ako dun. So, napuputol yung paglalaba ko, guys. And tinatamad na ako. Ang sakit-sakit pa sa likod yung pagbabanlaw. So, bahala natin. Tingnan natin yung budget kung kaya. Pero, anong gagawin natin dito sa washing machine na binili natin? Nasa 10,000 pesos pa naman yan, guys. Sayang naman. Kasi binibenta ko sana sa kapatid ko. Kaso nga lang, sabi niya, pinaayos na yung washing machine nila. So, may ginagamit na ulit sila. So, anong gagawin na natin dyan, di ba? Ganito nga ako maglaba. So, mayroon akong 3 batya. Yung unang banlaw, pangalawang banlaw, at 3 banlaw. So, ang hirap-hirap, ang sakit sa likod, guys. Grabe. Tapos, yung mga batya pa namin, tingnan nyo naman. Yung mga Durabox dito sa loob. Or yung mga box niya. Ginawa ko ng banlawan dahil kulang yung batya natin. Tapos yan, magsasampay pa tayo, pipigain mo pa maigi, alam mo yun. Talaga ipagbenta ko na lang yan kahit medyo mababa na doon sa original price niya para makabili tayo ng bagong washing machine. Yung automatic na, ewan ko ba kasi hindi ko naisipan yung dati. At ayun na nga, pagkatapos natin ng kalahati pa lang yung nalalaban ko ay nagising na tong isang to. Sabi ko sa inyo si pakarga yan Kahit kami nasa taas, nahihirapan ako kasi lagi yan gusto magpapakarga. Pag nasa kainan kami, may mga customer, ay talaga naman. Umagang-umaga, nagpapakarga, kaya wala ka ding magawa. Kaya gusto ko matutulog na lang yan para naman may magawa ako dito sa bahay. Itong oras lang talaga ako may nagagawa sa hapon. So, paano ba yan? Gabi na naman tayo, guys. And ayan, may first customer tayo ngayong gabi. Thank you, Lord. Kahit papaano, hindi tayo nasi-zero sa araw-araw. Kaya ipagpasalamat ng madami ito yan. Na pala yung natira doon sa ating Easter apple. Sana mabenta na siya bukas. So, ayan, meron pa tayong isa pang customer ngayong gabi bago tayo magsarado. Baka meron pa namang dadagdag maya-maya. Okay, thank you so much for watching. Dito lang muna yung video natin. Bukas ulit. Bye-bye! And I left them there to die.
Wishing, wishing you, wish me daily what you do. Wishing me, wishing my, wishing natin. First time ko lang guys mag-share ng sahod dito sa Facebook. Kaya kung ako sa inyo, sipagan nyo na din po. Clue lang natin. Bumalik na yung gastos ko dito sa iPhone. Yun lang. Thank you sa inyo lahat at kay Lord. Thank you, Lolobets! Magandang araw mga manay, mga manoy. Ako si John, isang OFW dati pero didiskarte naman dito sa Pilipinas. So ngayon ngang hapon na guys ay pinapatulog ko itong bata kaso napakahirap niya ngang ihiga. Alam niya pag-aalis na ako pero kanina nung karga ko yan talagang tulog na. Gusto ko nga rin sanang matulog kaso nga lang ang dami kong gagawin ngayong araw, ngayong hapon dahil ito lang yung time ko para magligpit, maglaba at etc. dito sa bahay. At syempre hindi tungkol sa buhay ko ang topic natin ngayon. Ito ay tungkol sa aking vlogging. Marami kasi tayong follower na bago na gusto rin maging content creator guys. Promise, isa ito sa mga dahilan din kaya gusto ko na rin makasama yung mga anak ko umuwi dahil meron akong extra income. Isa lang ito sa mga dahilan, napakadaming dahilan guys kaya umuwi na rin ako dito sa Pilipinas. So ayun na nga, alam nyo ba dati nawalan talaga ako ng kita dito sa Facebook. Ilang buwan yun guys na nagbablog ako, nagpapatuloy ako kahit wala akong kinikita dahil restricted po yung aking account. Pero hindi ako pinanhinaan ng loob. Talagang tuloy-tuloy ako dahil gusto ko rin naman na mag-share. Meron akong mga naiisip na gusto kong i-share sa mga tao. Siguro 3 months yun guys na nawalan talaga ako ng monetization dito sa Facebook. Pero sabi ko itutuloy ko lang kahit ganito. Babalik din naman yan. Alam nyo ba dati yung mga sinasahod ko dito sa isang video ko, mga 1,000 views na 0.01 pa rin. Kahit na umabot pa ng 5,000 views ay 0.01 dollars pa rin yung kinikita. Pero dahil gusto ko nga tong pagko-content, pag-share sa inyo ng mga videos, ay tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa umabot na sa ganitong punto na kaya na nating makabili ng iPhone guys dahil sa kita natin sa Facebook. Kaya sa mga nagsisimula pa lang, tiyagain nyo lang po. Diyan dumaan din ako dyan. Talagang 0.01, 300 views, mga pamilya ko lang, mga friends ko lang yung nanonood sa akin pero tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa may isa akong video na nag-viral and lahat ng mga videos ko nagkaroon ng mga views. I-enjoy nyo lang yung bawat video na isinishare nyo. Yung alam nyo na manonood yung mga tao may matututunan, mag-i-enjoy sila, nai-entertain sila. Dahil pagdating ng araw, pag may nag-viral na isa dyan at nagustuhan nila yon, titingnan nila yung Facebook mo. Ano kayong mga ina-upload nito? Nakakatuwa naman. Ganyan ang iimikin nila at pupuntahan mismo yung profile mo at ifa-follow ka at manonood pa ng iba mo pang mga videos. Ganyan siguro kasi yung nangyari sa channel ko guys dahil nga sabi ko sa inyo may isa lang ako nag-viral and kinabukasan lahat ng mga videos ko na iba ay nagkaroon na rin ng mga views and yung follower ko ay dumami na. Kaya pag nag-upload ko ng videos dito sa Facebook, dapat siguraduhin nyo na meron talaga silang matututunan, mag-i-enjoy ba sila, matutuwa ba sila, may entertain ba sila. Kasi malay nyo isang araw magustuhan yan, maraming magkagusto dyan at i-share nila yan at pumunta na mismo sila sa inyong mga channel at i-follow na kayo. At pati yung ibang mga videos nyo nga sinasabi ko sa inyo magba-viral din kapag lahat ng videos nyo magaganda, entertaining, educational, informative. Ganyan kasi talaga yung nangyari dito sa aking channel guys. Hindi ko rin naman expected na magba-viral yung isang video na yun. Nakakatuwa lang kasi sa YouTube lang talaga ako dati nagba-vlog pero ngayon dito na rin ako sa Facebook and nakakatuwa lalo dito sa Facebook dahil mas okay nga yung income. Saka gusto ko talaga yung ginagawa ko guys. Sabi ko nga sa inyo kahit walang nanonood, kahit walang masyadong kita noon, itinuloy-tuloy ko lang talaga. Ayan yun lagi kong sinasabi sa vlog na pag tumigil kayo, dun lang kayo matatalo. Pero pag tinuloy-tuloy nyo, hindi nyo malalaman kung mananalo kayo in the future. Yun lang for today's video. Thank you for watching. Don't forget to share.